So, hi everyone, proceed na ba sa next nga system, which is, wait, next system, which is ang payroll, system payroll. So, as you can see, ang weekly payroll. Yeah. Pwede ba monthly payroll, weekly payroll. So, mag-focus sa weekly payroll. So, as you can see here, nakaset siya sa October 20 to 26 as ano, tanong din nga data is naka-input na tanan ang yung days, ay ang hours, kung pila siya kalabaw, tas nag-set ko another sheet for as example para mahimay-himay na to isa-isa, tagsa-tagsa. So, as you can see here, sa Antians, ang ilang daily rate as a regular employee is 67 pesos per hour ilang rate. So, as a regular employee, iset na siya 67. So, i-copy na to siya, drag down, enter. So, ang na lang regular rate is 67 pesos. So, sa regular hours na po is 8 hours, diba? As regular hours as pag mag-work kayo sa 8 hours. So, 8 hours. Depende na ako mag-overtime. So, set na to 8. Copy, then drag. So, same gyapon sa tanan. Kung i-copy rin na tanan. Copy tanan 8 sa regular. Alah, mali. Wait. Sobraan. Regular. Tanan regular 8 hours. So, yeah. Nabutan na to tanan regular hours. Sa, ay no. Regular hours, yeah. Regular hours. So, next. So, by the way, ang kaning OT diri nakabutang actually is I think mali siya kasi ang kaya meaning sa OT is overtime man. So, ang dapat i-byloan is shift. Not shift siya. Kung pila ka hours mo shift. Kung pila ka hours mo shift ang employee. So, na ano na ba? Napasa na ba na tong paper? So, okay naman to siya. Since i-explain mo po ni Otro sa defense. Pero same naman yung siya noon. I-explain na to ang meaning sa OTS shift. Kung di na gid ma-change. So, anyways. Proceed na ta. So, kunyari, si Bonyel, yung hours nga mo shift siya is 6 hours, for example. Tapos kabaho sa Monday, ting klase man, so, ay, wala klase de. So, 8 hours. Kunya 8 hours siya, mag-work. Kaya may klase, so, it works with everyone. 8 hours. 8 hours. Tapos, sa Tuesday na may klase, so, ang iban ibang kapoy man, maybe si Bunyel mag siya, mag-shift siya, o pinaka hours, mga, siguro 5 hours, kasi kapaw, siguro, kapoy naman siya, so, 4 hours na siya, tapos ako, siguro mga, 4 hours sa gyapon, tapos si Lumdag, depende, 6 hours, 7 hours, Romulo, 8 hours, tapos 7, as example lang siya. 5 hours, ibang kapoy naman ng uban. So, sa shift, yeah, depende ra. Kung pila ka hours mag-shift ang karang adlaw sa Wednesday. So, ibutangan na to siya, input na to random. 7, I know. Ako lagi overtime. 6, 8, 7, 6, 5, 7, 4, 5, 4. So, sa shift, same like hapon, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 5, then nakakason lang.
erase mo yun ako. Grand total pala. Grand total. Then next, shift. Yan, sige mo lagyan randomly. Tawatag 1 digits. So, shift. Sobra na. 6. So, na-input na nato tanan na lang. Shift nga. Shifting hours. Depende sa, ano, pila sila ka hours nag-shift. So, by randomly lang. So, diri sa total hours, i-compute lang na to pila ilang pila ka oras sila nagtrabaho in the whole week. So, pag-compute sa total hours is simply sum lang gyapon, sum but tagsa siya. So, ang pag-sum na pindutin na nato ang shift nga column shift, which is kabunil, i-track sa nato ang total hours ni Bonyel na trabaho siya. So, shift, then next is 5, 8, then comma, next 5, then comma na pod 4, Wednesday, next yung shifting hours yun sa Thursday, then comma 5, shift Friday, so 5 hours yung shift, then comma 6 na pod, comma 5 hour shift Sunday. So dili na to siya tawag na mabutangan since nakatambon ang shift. Ay okay na din Sunday 40 diri pa di nakabutang diri nga shift sa total hours. So oh my god, I forgot, nag-error ko. Wait. Oh my god, sorry kayo, wala ko nabantayan. Oh my god. So, dili day. Wait. Wala ko nabantayan. Sorry ko, total. Sorry. So, total, i-compute na to ilang total hours tanan. So, sa regular hours, so ang regular hours nila is 8 hours per day as regular hours. So, i-ano na to siya is equal to 8 as regular hours tapos multiplied by pila makabok adlaw sa isa ka week. So, 1, 2, 7. So, 8 times 7 is 56 hours. Kaya lang pa-check. 56 hours. So, yeah, 56 hours. So, regular hours is 56 the whole week. So, i-copy mo siya. Dapat drag down. So, 56 total hours. Dun sa shift. Mag-auto na punta. Pero ano dyan na. So, sum, enter, then total na to ang total hours nga natrabaho si Bonyel. So, shift. Then, shift rin. Focus sa shifting hours niya. Pila. Then, comma, 4, comma, 6, comma na sa, then, sa Friday, 5 hours na nag-shift. Saturday, 6 hours. Then, comma next. So, as you can see here, sa Sunday, doon ako siya pindot dari akay. Nakatambon ng sum. So, i-predict na lang nako. Which is 6. Nakabutang siya. Yours is P14. So, ang butang ako diri pila may tapad? R. So, nakaka-stock siya R. Then, 14. So, since diri man siya nakabutang, nakatulong siya sa R. Sunday, nakatulong ang shift sa R. So, ang R diri is number 14, which is name ni Bonyel, number 14. So, yan na pag-input sa information. Tapos, enter na dayon. So, yung total shifting hours is 39 hours. Oh, bigat. Wala na cancel.
So yung total shifting hours within the whole week is 39 hours. Tapos, same gyapon gikabahog. Nga to ra gyapon ang process. Then is equal sum, then i-add na total lang shifting hours. 15 for 6 Wednesday, 6 hours on Wednesday, 6 hours such as Thursday, 5 hours on Friday, 6 hours shift sa Saturday, then sa Sunday R15 R15 then enter. So si kabahog na siya total shifting hours for the whole week ay na siya total 41 hours siya total shift within the whole week. So ganyan din nalutang na ko. So same lang yapon pa i-copy na to yung formula para dito maghasol. So copy then drag down paste. So nga nilang total shifting hours nila ta sa tagsa. So ang pag-compute sa total hours same lang, i-add lang yan. So sum i-add ra ang regular hours tapos siyang total shifting hours total na. So ma-predict na punta kay nakatambo ng shifting blanco. So i-predict na po na to. O amo nakabutang ang column sa shift is letter T. So T then amo nakabutang siya diri nga line Carbonyl. So T14 then enter. So ang total hours ni Bonyel total hours ni Bonyel is 95 hours. Same din kabon kay kabahog. Sum lang kaya sum enter 56 hours. Predict na to pala yung number T siya number 15 kabahog 15. So 97 hours. Ito maglisod ato na i-copy and paste. So as you can see here, muna na tanan nila total hours individual. So next ata sa payroll amount. So sa payroll amount, mo ni ilahang salary within the week. Salary nila within the week. Yun yung payroll amount. So ang pag-compute sa payroll amount, medyo lusod-lusod siya gamay. So what's up? I-multiply ang rate per hour tapos times parenthesis sa sa ilahang total hours nga gitrabahoan just 95 hours pero mag-focus sa kabunyalan. So ang hourly rate ni Bunyal is 67 pesos. So D14 i-multiply siya sa total hours niya tapos i-divide siya sa 8 which is ang regular hours within the whole week, then another parenthesis tapos enter. So ang total payroll amount ni Bonyel within this week is 795 pesos point 63. So next na po muna yung total payroll amount. So sa next na po kay kabahog same process. So kung ano to yung rate niya, hourly rate per hour pa. Basta ka na 67 per hour then times ang iyang total hours 97 hours. I forgot to include the parenthesis tapos 97 hours divided by 8 hours nga regular tapos parenthesis then enter. So muna yung 812 muna yung total payroll amount within this week which is 812 pesos point 38 812.38 pesos. So yeah, i-copy lang siya para di lang magaliso then drag down tapos paste. So nakuha na to ilang total payroll amount individually. As you can see here, tagsa sila payroll amount tapos lahi kasi it depends sa ilang shifting hours. So sa grand total i-add lang, simply add all the payroll amount the employees, i-drag down tapos enter. So yeah, for this week we have a grand total of 8,207.50 pesos for October. How about October
20 to 26 as example. So yeah. So muna na guys. Thanks. Thank you for watching.